Jing nga ba? So, iba-iba tayo ng location. Finally, super international tayo. So, um, meron tayong dalawang from Europe, meron dalawang from Philippines. Ayan, so I'm really glad. Ang topic natin tonight is that I'm going to share with you kung bakit mahirap maging mahirap. Okay? So, mahirap maging mahirap for a lot of reasons. Basically, the fact that you can't afford basic things is really troublesome. Like, um, yung mga basic necessities, sometimes, iisipin mo ang basic right mo as a human being, sometimes you do not have access to that because you lack the resources. Okay, but more than that, mahirap maging mahirap because things are more expensive kapag mahirap ka. Oh, 'di ba? So, if you've heard about that, sige, comment lang kayo diyan if you agree mahirap mang maging mahirap. 'Di ba? So, sino dito yung napaisip na may gusto siyang bilhin, pero you have to delay the purchase kasi wala pa siya sa budget, 'yan. So, ako aaminin ko sa inyo, talagang maraming pagkakataon na may mga bagay na gusto ko wala sa budget and I have to think about it. Hindi na gaya dati na parang kung ano gusto kong bibilhin ko, ngayon I have to consider kakasya nga ba yung pera ko o hindi, kakasya ba yung cash flow ko, 'di ba? So, nakakairita yun, tama ka, Aba, kasi lalo na kung di ka sanay, char! Di ako sanay, di ako sanay. Hindi, dumating kasi sa point na naging comfortable yung buhay ko na kahit anong gusto ko kaya kong gawin. Na even if I don't have the money right now, alam ko kaya kong pag-ipunan. Pero even then, sa panahon ngayon, medyo mahirap ang ating mga sitwasyon, eh. So parang, I kinda doubt sometimes, like, can I actually do it? I actually have to be more careful sa mga paggagastos ko ngayon. So, dito sa Philippines, hindi lang siya mahirap maging mahirap, mas mahal maging mahirap. So, medyo kakaiba 'tong atake natin ngayon 'no. So, what I'm saying essentially is that kapag mas mahirap ka, I think or 'pag siguro let's rephrase it, kapag kulang ang resources mo, ultimately you have to pay more to get what you need. 'Di ba? Do you believe me? Sige, sino dito ang na-experience ng mangupahan, okey, mag-rent ng bahay o di kaya maghulog para sa bahay? 'Yan. So, meron na sa inyo naka-experience ng gano'n, right? So, parang what does it mean? Kung naghuhulog ka ng amortization, you're under mortgage, you know for a fact that it's kind of more expensive because yung pera na binabayad mo, hindi siya napupunta towards a house, okey? For Filipinos, malaking factor sa'tin na makapag-ari tayo, na makapag-possess tayo ng sarili nating lupa. Kasi we believe that ang lupa tumataas ang value over time. Pangalawa, kung nagrerenta ka ng bahay, yung binabayad mo taon-taon, buwan-buwan, kung suma total mo baka nakabili ka na rin ng bahay. Narinig niyo na ba yun? So, 'di ba, um, when you think about it, why do people end up renting instead of buying? For a very simple reason, they end up renting, una because they don't trust their cash flow. Pangalawa, ito yung affordable for now. Kasi usually when you need to buy a property like, condo man yan, bahay man yan, lupa, you need to always have like, parang spot cash. Okay, 'pag sinabing spot cash, ito yung lump sum of money that you pay outright na going towards the down payment or kung hindi man down payment, the full amount pa, 'di ba? So, depende kung magkano yung cash mo, that's how much you can contribute to it. So, in short, kapag kunwari bibili ka, 'di ba, bibili ka ng bahay at lupa, mapapamahal ka kasi maraming factors. Kung wala kang pera, kailangan mong mangutang sa bangko or Pag-ibig o kung sino man, 'di ba? And when you do that, they would always charge you interest, okey? So, paano mo masasabi ano, parang sa economics kasi may konsepto kami na whether invest mo yung pera mo o igastos mo yung pera mo, may interest 'yan, okey? Interest in the sense na kapag tinabi mo yung pera mo, kikita siya ng interes sa bangko. Ngayon kung bumili ka ng bahay na higit sa pera mo at kailangan mong mangutang, may interes din na kailangan mo namang bayaran. So, alin yung mas malaki? Hulaan niyo, 'di ba? So, laging mas malaki yung interes kapag nangungutang ka.
whether kotse yan, bahay yan, credit card yan, versus the interest that you actually earned kung ikaw ay magtatabi ng pera sa bangko. So medyo madaya actually, 'di ba? So parang the cost of money is always bigger for the person who needs the money and the person who has the excess money who would store it in a bank or parang some type of investment. Usually maliit lang yung makukuha nilang returns. So yun yung irony about that, 'di ba? So ano pa? So pagpalagay na natin na bumili ka ng kotse, 'di ba? Alam niyo ba na sobrang mahal ng interest ng kotse dito? Parang lumalabas siya 5% per annum, hindi, per month. So compounded siya. So in fact, kapag bumili ka ng kotse, ang mura-mura lang niya in terms of cash. Pero 'pag dinivide mo na 'yan by the mortgage, mas mahal na siya lalabas, yeah. So, alam ko some of you drive or meron kayong mga kamag-anak na who has cars, and so alam niyo yung paglabas ng kotse sa kasa or kung bibilhin mo niyan secondhand, meron pa rin talagang siyang cost, 'di ba? So, yun yung problema natin diyan. And the cost does not stop there. Kailangan mong bumili ng insurance. Ayan, sino dito ang familiar sa insurance or at least naka-try ng bumili ng insurance? Inalok na ba kayo ng insurance ever? Ayan, yes, 'di ba? So, a lot of us, we would be very familiar with the concept of insurance. So, merong life insurance, merong house insurance, merong car insurance. And again, hulaan niyo kung alin ang mas mahal, yung annual payment o yung monthly payment. 'Yan, 'di ba? So, laging mas mahal ang monthly payment kasi the company has to cover for the exposure. 'Yan, kasi iko-cover ka niya for the kunwari ang halaga ng insurance mo 5,000,000 pero ang bayad mo buwan-buwan lang. Isipin mo 'pag may nangyari sa'yo on the first month, the company has to make good with their deal with you na even if isang buwan pa lang ang binayad mo, kaya niyang bayaran yung 5,000,000 exposure sa'yo. So when that happens, lugi siya, 'di ba? That's why may additional premium 'yan. And yung uncertainty kasi kunwari as a company, kung ang tatanggapin kong payment sa'yo ay monthly, mas mahirap pumosisyon ng pera. As a company, I need to invest the money that you pay me, 'di ba? Para tumubo yung pera ko para puwede kong bayaran lahat ng sisingilin mo eventually. So, parang kailangan makahanap ako ng investment outlet na big enough para dun sa payments mo. Ang problema kapag monthly ka nagbabayad, maliit yung bayad na binibigay mo. And 'pag maliit ang pera mo, mas maliit ang interes, 'di ba? So, pansinin niyo kapag nagpunta kayo ng bangko, tinanong niyo, "Magkano yung time deposit?" 'Di ba? 'Pag tiningnan mo, the longer the term, kumbaga from 30 days to 90 days to 1 year, mas malaki yung interes niya 'pag mas matagal. Because yun yung cost nung pera, yung certainty na yung pera mo is fixed, nandun lang siya, hindi siya aalis, hindi mo siya gagalawin, allows the bank to position themselves in a way that they can invest your money in longer term securities para mas malaki yung balik. Ngayon kung monthly nagtitingi-tingi ka lang, ang laki ng exposure ng bangko kasi maliliit lang din yung interest na makukuha niya, 'di ba? So very interesting, 'di ba? So, if you don't believe me yet na mas mahal kapag mas mahirap ka, sino dito ang bumibili ng or na-experience ng bumili ng tingi na shampoo? Yung by the sachet o yung maliliit na bote. Na-try niyo ba 'yan? Di ko alam kung uso sa Europe yung mga sachet. Kasi dito sa Philippines sobrang uso, 'di ba? Kapag bumili ka ng sachet, pagpalagay mo ng ₱5, ₱10 'yan, it kinda seems affordable, 'di ba? It kinda seems affordable kasi ₱10 lang kailangan mong ilabas. Pero if you compute it, price per liter or ml, price per ml, lalabas at lalabas na mas mahal yung tingi-tingi mong binibili kasi you have to pay for the packaging. At saka kada piraso ng produkto may patong sila. Whereas kung bibili ka ng malaking bote, 'di ba? Sino dito yung familiar sa mga dollar store? 'Yan, yung mga
Dyson na 99 something store. So, gano'n yung concept niya. Kasi when you buy in bulk, iisa lang yung packaging na babayaran mo, iisang transaksyon, iisang inventory, mas mabilis ang ikot. Kapag mas mabilis yung ikot, mas maluwag sa pera. I don't understand yan, nakikita ko sa lahat ng house na napupuntahan ko, daming sachet. Yes, sis, kasi unfortunately, sa sobrang liit ng halaga ng pera natin, most people can only afford to buy tingi. Yun nga yung problema. Kasi kung may enough money ka para bumili ng isang bote, kunwari yung Nu Skin product, 'di ba? Isang investment lang, isang bayad lang. Pero at the end of the day, sa sobrang haba ng buhay ng isang bote ng Nu Skin, sulit na kaysa bumili ka ng pira-piraso ng sachet. So even if you compare it to other products in the market, whether shampoo yan, moisturizer yan, sabon yan, ultimately, you always save when you buy in bulk, which we don't get kapag puro sachet, no? Pero yun nga eh, dito sa Pilipinas, ganun ang pera. And saan niyo pa makikita 'yan? Sa ibang bansa. I've seen this in Japan na uso sa kanila din yung tingi-tingi. Kita niyo sa Japan sobrang bongga sila sa packaging. Ang mga maliliit na piraso, you can always buy small things, parang on the go, kunwari on the go. Pero sa totoo lang, ang pera kasi ng Japan hyperinflation, meaning sa sobrang liit ng halaga ng pera nila, gastusin mo na kaysa itabi mo pa. So ang nangyayari, yung mga binibili nila, gastos sila ng gastos week on week because you don't know kung anong mangyayari sa pera mo kung itatabi mo sa bangko. Puwedeng ikaw pa ang i-charge ng bangko dahil nagtabi ka ng pera sa kanila, 'di ba? So, in short, compared to other markets wherein yung interest rates is positive, sa Japan, it's towards the negative, zero to negative, 'di ba? 'Yan. So, kunwari, ito rin sabi ni Ava, sa credit card, mas mahal kapag ang binabayaran mo lang month on month is yung tingi-tingi, 'di ba? Tingi-tingi siya kasi yun lang yung kaya mong i-cover, eh, pero yung gastos mo mas malaki. So, yan ang mga best examples kung bakit mas mahirap maging mahirap. Mas mahal maging mahirap, 'yan. So ano pa? Ano pa yung mga bagay na tinitipid natin? When you look at your customers, when you look at your friends, eto I'm sure na-experience niyo 'to. Some people would buy cheaper products because nakakatipid sila. Yung konsepto nila ng pagtitipid is making sure na they do the bare minimum, whereas the impact of that can be catastrophical. Bakit? Kunwari, merong ibang tao sa pagtitipid hindi sila magpapatingin sa doktor, maggo-Google sila and hahanap sila ng gamot kasi nagtitipid sila, pero maling pagtitipid, right? So nagtipid ka sa consultation mo sa doktor or imbis na kunin mo yung buong reseta ng antibiotics na binigay ng doktor, ang kukunin mo lang yung bare minimum. So, by the day ka bumibili o di kaya 'pag when you start to feel better, medyo confident ka na, hindi mo na tatapusin yung medication. Kaya nga delikado yun kasi ang antibiotics, they're designed to work for a certain number of days to totally kill the bacteria. Kapag kunwari, nandun pa rin yun sa katawan mo tapos nung hindi siya namatay, the next round it would become stronger and even harsher. Kung hindi natapos ng katawan mo yung antibiotics na supposedly itinake niya, mas nagiging resistant yung problema, 'di ba? So ano pa? Ano pa mga example ng mga pagtitipid 'no, na mas mahal eventually? So, kunwari bumili ka ng damit, 'di ba, titipid ka, "Sige na anak, okey na 'yan, puwede na 'yan, minsan mo lang naman gagamitin." Which makes it all the more expensive kasi yung kunwari bumili ka ng kunwari lang, kunwari sa school may requirement, white t-shirt, kunwari, So sabi ng teacher, "Kailangan bumili kayo ng white t-shirt, round neck." So sasabihin ng nanay mo or baka nangyari sa'yo, "Okey na 'yan, minsan mo lang naman gagamitin, eh." So bumili siya ng t-shirt na worth 100, pero after isang labas sira. Versus bumili siya ng t-shirt na probably worth 200 or 500 pero 10 taon mo ginamit, 'di ba? So kung idi-divide mo siya ng kung ilang buwan
or ilang beses mo siyang ginamit, mas sulit pa din yung medyo mahal ng konti pero kasi mahaba ang buhay, right? So sa pagkain, bili ka ng pansit canton para mabusog ka lang. Minsan iniisip ko yun, eh. Nakakabusog lang siguro yung pansit canton at about the same price, pero sometimes I kinda tell myself, sana itlog na lang binili ko, mas masustansya pa, 'di ba? So we have to tell ourselves that. And so, bukod dun, as a person na kunwari you live in an area where mas mahirap, kunwari prone to baha, prone to nakawan, prone to sunog, alam niyo ba na you cannot insure yung bahay kapag yung area mo declared siya na prone to sunog, baha, whatever, okey? Or kung ma-insure mo man yan, the company would require a higher premium. So in short, you pay for more, tapos hindi nila iko-cover yung exact amount na total valuation ng property. Kunwari, may bahay ka worth 20 million pero nasa tondo, nasa gitna ng squatters area, napapalibutan ka ng squatters area. Even if ma-insure mo yung bahay mo, okey, maraming clauses that would prevent you from actually being able to insure the house for the full amount of 20 million. Tapos nun, dahil kunwari marami siyang clause na na-violate, kunwari dapat walang jumper, walang mga electrical wires na ganito, ganyan, ganyan. So mahihirapan kang mag-claim kasi to begin with, yung mismong location mo, prone siya to accident, 'di ba? So in the end, mas maganda kung may pera ka kasi mas maganda yung choices mo, yun na lang, eh. Ipalagay na lang natin, kalimutan niyo na lahat ng sinabi ko, kung may pera ka mas may choices ka. I'll give you another example. So, when my parents got married, sabi sa'kin, dalawa daw yung choices nila. Either mag-invest sila sa sukat or mag-invest sila sa Ayala Alabang. At that time, the properties in Ayala Alabang and in our area have the same value. Ang difference lang is that yung Ayala Alabang malaki ang cut. Therefore, mas mahaba at mas malaki yung kailangan mong number of years kung may fixed amount of money ka or kailangan mo ng mas malaking pang-down payment. And guess what? Since my parents were just starting, they were quite penniless at that time. Sabi nga ni mama, ang first gamit namin sa bahay ay kutsyon lang. So, you can just imagine, no? So, parang ang nangyari doon is that um, they opted for the house in sukat kasi yun yung afford nila. And even if same yung price per square meter sa Ayala Alabang, they couldn't afford the bigger cut. So what happened? Alam niyo na yung nangyari. Ayala Alabang in here, the village here, is one of the most expensive villages here in Metro Manila. And that is what happens kapag meron kang pera pang-invest. So for those people who invested early on in those locations, ang laki na ng return sa kanila, 'di ba? Yan. So, basahin natin 'to. Dati sa health insurance ko, sabi ni Aba, mas mahal kasi may pre-existing condition na ako with gallstones. So, yun yung sinasabi ko na when you have a pre-existing condition, in this case, sa health, or the location itself is predisposed to fires, calamities, man-made or natural, mas mahal din yung premium, 'di ba? So, kung may pera ka, puwede ka ng pumili from the start ng mas magandang option. So, ano pa, eto sa trabaho, 'di ba? Merong mga situations wherein sa pagtitipid ng kumpanya, gumamit sila ng putyo-putyo na equipment, mas lalong napahamak kasi nung nasira yung equipment, nakapatay pa ng tao, 'di ba? So, yun yung mga examples, right? So, and I think kung nandun ka sa area na kunwari lang, you are living in an area or you know somebody who is living in an area na mas prevalent ang poverty, it also limits your choices and your your ability to dream bigger. You know why? Kasi even if mabasa mo sa libro, makita mo sa TV na may magagandang villages, may magagandang location sa Pilipinas, your environment will always be stronger. So even if aspirational sa'yo yung napanood mo sa Korean drama na ang ganda-ganda dun, may snow, ang ganda ng mga bahay nila, high-tech, 'di ba? But you are surrounded by poverty or the lack of, I mean, ang poverty is not only in material resources, but also in brain power.
So, if you're surrounded by people now who have less to offer, it also limits yung possibility for you. Kasi you cannot think bigger than what you have. What you don't know, you won't know. You won't miss what you don't know, 'di ba? So, yan. Okay ba yun? Okay ba yung mga samples natin so far? So, ito yung siguro tanong ko sa inyo, no? Parang ano yung mga situations ngayon in your life na you feel na, um, ano yung mga bagay sa inyo na parang you feel na if you had more resources sana in the past, maybe you ended up better? Sige nga, tingnan natin kung may share kayo. Sige, baka nagta-type kayo diyan. Sabi ni ChatGPT sa'kin as I was doing this outline, sabi niya, magtayo na lang daw ako ng paluwagan with a purpose. Parang napaisip ako dun. Si Gail kasi alam ko magaling 'to sa paluwagan, eh. Tama ba, Gail? Sinabi talaga ni ChatGPT, paluwagan with a purpose. Eto, ang tanong, ano yung mga choices that you've done in the past na you now looking back realize that, if you only had more resources then maybe you would have chosen differently? 'Tignan mo si Gail marami na daw siyang natulungan sa palawagan, baka kami pala matulungan mo, Gail. Gail magaling mag-ipon 'tong babaeng 'to, eh, bilib ako dito sa babaeng 'to. Actually, napaisip ako dun, what if, what if lang, magtayo tayo ng grupo, non-VAT, ta's gumawa tayo ng paluwagan. Feeling ko okey yun ta's i-extend natin sa lahat ng partners. Feeling ko talaga okey yun. Gusto mo ng community building? Gumawa tayo ng grupo ng paluwagan. Feeling ko talaga, I'm onto something. So, parang wala sigurong kita-gill kasi hindi siya on a grander scale. Pero ang paluwagan is like a baby cooperative. So, kung ano yung konsepto ng paluwagan, parang gano'n din sa mga cooperative. So, puwede kang kumita siguro dito out of the interest that you would earn from the chunk of money that's there. Yun ang palagay ko dun. Pero kung gusto mo ng mas malaki, kailangan, ah, mas madaming participants, tsaka mas savvy kang mag-invest. Kasi yun dun ka kikita, eh, dun sa seed money na you get to keep, kailangan mong matutunan kung saan siya ilalagay in a way na kikita siya. Hindi lang talaga paikot ng pera, but kailangan mo siyang patubuin and the interest is yours, yun. So, thank you ChatGPT. Feeling ko, alam ko na kung paano ako yayaman, May nakabili ng luxury bag, may nakapunta sa dream vacation at may nagpagawa ng bahay sa Pilipinas. Magkano ba yung palawagan nun? Parang ang laki nun, Okey gets kita, feeling niya ang answer to the question exposure sa school. If early on mentor din niya ng exposure, iba ang choices. Ako sagot ko dito love life. Feeling ko if I had more resources, hindi ako dun bumagsak. Kasi malamang na-meet ko siya sa paggo-golf, na-meet ko siya sa yacht cruise, na-meet ko siya in a trip abroad, yun. If I had more resources, iba, iba. Hindi ako sa SFC naghanap. Natawa ako sa sarili ko. Hindi ako makatawa nasa office ako. Totoo naman, 'di ba? So, kailangan niyong intindihin ano yung mga choices niyo sa buhay na hindi hindi ngayon looking back, if only you had better resources, maybe you did not end up there. Like ako, feeling ko balikan natin 'no, exposure sa school. If my parents had more resources,
what would have stopped them from pushing me to go to Ateneo and Lasal? Actually, my mom wanted me to go to Lasal. Ako yung may poverty of mindset kasi ang alam ko, ang mga Lasal conyo, ta's parang inis ako sa mga conyo. Ang babaw 'no? Pero parang looking back, kung alam ko lang na andun pala yung pera, yung mga negosyante, I would have said yes. My mom was willing to work for it, 'di ba? Eh, anong pinili ko, yung pride ko, dun ako sa libre, sa UP, ang labanan lang utak. O saan naman narating ng utak? Yeah. Oh, 'yan, tamang-tama, Ava. UP naming mahal pero 'wag puro give back o katalinuhan ang habol. Oo, unfortunately hindi tinuturo sa'tin 'to. Exposure sa business. Sana yung parents ko mas open to business and not sa traditional setting of life. And I would presume, Gail, na the reason why gano'n yung background ng parents mo, they were not willing to risk what little they had, 'di ba? Konti lang pera niyo noon, eh, isusugal mo pa ba? Karamihan sa mga tao takot sumugal kasi kaunti lang ang hawak. Ang mga risk takers are the ones who feel na they can win back their money or they can find other ways to get back at that money. So kapag bilang na bilang parang ganito yung alam mo yung nakakalbo, tapos 5 na lang yung strands ng buhok niya, susuklayin niyo yun araw-araw. Baka nga shampoohin pa niya, i-massage pa niya yan araw-araw kasi bilang na bilang. Pero kung alam mo yun, ang lago-lago ng hair mo, kahit anong gawin mo, carry bells, 'di ba? So, the more few, the scarcer the resources, the more tightly we hold on to them. Yan. So, yun yung mindset na kailangan nating i-bust. And maraming bagay tayong ganito, 'di ba? So, what's the reason kung bakit when you think about it, ano yung reason kung bakit hindi ka all in sa negosyo mo? Okay. Ano yung dahilan ba't di ka all-in sa negosyo mo? It doesn't mean na porke may job ka, it doesn't mean na you're not all-in. Pero, what is preventing you from going fully into the process, 'di ba? So, kahit na part-time ka, full-time ka, mapapaisip ka dun, eh, what's holding you back? It's the poverty in the mindset na, eh, kasi baka hindi naman ayan, fear. Baka hindi sulit, baka sayang effort. Baka baka sabihin nila I should have just spent more time sa family ko, sa hobbies ko, sa job ko, baka dun umasenso pa ako kasi yun baka sureball, 'di ba? Self-limiting beliefs, I agree. So, at the end of this talk 'no, what I want you guys to remember is that, um, we have to catch ourselves when we're thinking poverty. Okay, when we have that scarcity mindset, when we have that self-limiting belief, you have to be able to catch yourself. Eh, itong isang buong taon na we've been working together, alam 'to nila Ava, nila Coco, ni Suzanne, na parang we always try to catch ourselves na 'pag may narinig kami ng ibang idea na different from what we know, what we are used to, we ask ourselves internally, why do I think it won't work? Is it because meron akong self-limiting beliefs or is it because whatever, 'di ba? And funny enough, at the end of kunwari may narinig nga kaming 4, sama mo na si Jing 'pag may narinig kami, parang pare-parehas pala kami na meron kaming retrospection na, ako ba yung problema o yung idea, 'di ba? So it's good na you have that extra process in your daily things. Kasi it would help you to catch yourself. The more confident, the more, taken for granted ka sa mga bagay-bagay na 'to, the more dangerous kasi for us in the long run. Kasi sometimes when you live a life unchecked, walang check and balance, dun ka mapapasubo kasi overconfident ka in the things that you do. Not knowing that from the outside looking in, a lot of people pala can see na may kulang sa'yo or may iba sa ginagawa mo. So, always have that, openness, that humility,
to allow yourself to inspect your thoughts, your feelings, your ideas na, am I thinking because I'm afraid of this? Or am I thinking abundantly? Yeah, 'di ba? So, yun. Oh, may video si Sarah Blakely. Talaga ba? Sige nga, send mo nga girl. Yan. So, am I making sense? Are you getting the point so far? So, when you talk to your partners, you have to be able to see that then as well. Kasi at the end of the day, we have been in this business far longer than most of our resellers, our partners, 'di ba? So, um, your task then is to put their priorities first. Okay? Ang priority ng partner mo is kumita. Sana yun ang priority niya, 'di ba? Um, ang priority natin is to make sure that our partners are happy. So you have to be able to look at their situation, at their circumstances, and analyze, is this person reacting out of fear? Is this person reacting out of whatever, 'di ba? And in doing so, there would always be situations wherein you can tell yourself, itong taong 'to kasi takot pa. Ito kasing taong 'to wala pang tiwala sa sarili niya. Ito pang taong 'to nagsisimula pa lang. Alam mo yun, marami. But whatever situation you find your partners in, you have to be able to bridge that gap with empathy din, 'di ba? Kasi even if we know, it's not about what we know, but it's about how we relate to them. Yun ang pinakaimportante. So, parang in my experience, kahit na makikita ko sa partner ko na may poverty of mindset siya, na even if, nakikita ko from my point of view na, 'di ba mas mahirap nga yang trabaho mo, 'di ba mas mahirap nga 'tong ginagawa mo, kung paano ka kumita ng pera, 'di ba mas matagal yan, mas mabagal, mas maraming requirements, ganyan. Even if I see that from a higher level, hindi ko puwedeng ipamukha sa kanya yun. I need to be able to bridge my knowledge dun sa current reality ko. So, yeah, yun. Okay? So, do you have questions, guys, or anybody who wants to share pa? Let me know. Puwede kayong mag-on ng mic, Okay, so I guess wala na. Okay. So, mukhang happy na kayo. Ayan, sige nagta-type. So marami kang dream stealers, Gil. Feeling ko kasi ano, may mga tao na they label you as ambitious or hindi ka marunong makontento. Kasi sila, they have settled. They have decided to settle. Iba yung deciding to settle versus dreaming for something else. Kasi kung anong meron ka, you can be happy and content about it. Pero to dream big, that's a different thing. Hindi rin masama. Yeah. Kanina nga nakikinig ako sa podcast ni Diary of a CEO. Meron siyang in-interview na monk. Sabi ng monk, tinatanong niya yung monk, "Are you happy?" Sabi ng monk, "I'm not after happiness. I'm after peace." Tapos parang napaisip ako dun. A lot of people would chase happiness, yung parang high moments. Kasi feeling ko ang happiness is all the high. Kunwari, ay travel ako dito, ay may bago akong ganito, ay nakabili ako ng ganyan, ay nakakain ako sa gano'n. Yun yung mga happy, like puro high, high, high. But at the end of the day, baka nga hindi siya sustainable. Kasi fleeting siya from moment to moment. Whereas looking for peace, ang I don't know how that happens. 'Pag monk na ako, baka alam ko na. Napanood mo yun, 'di ba? Ang galing 'di ba, Abs? Pero I think, Gail, masasagot nun yung tanong mo. Is it about becoming ambitious or being contented, ganyan? Send ko sa'yo yung link kasi baka dun maka-relate ka, 'yan. So, yun yung maganda sa mga sessions natin. I mean, as the host for today, I do not claim to have the answers to everything, but we encounter resources na, "Uy, napanood ko yun, share ko yun." 'Di ba? So, gano'n, gano'n tayo.
So, whenever you have ideas, like concerns, doubts, gano'n, you can always share, right? Si Coco kanina parang nagta-type 'to. Coco, gusto mo ba mag-share? Si Suzane din, parang tahimik. Si Jean, 'yan. But again, no pressure. Gusto ko ng palitan yung pangalan ng grupo natin. No pressure. No pressure under no pressure under pressure. Thanks, Coco. Ayun. So, there's that. Okay na? Questions pa kayo or what? Sige, kung wala na, then I guess that ends our meeting for tonight. I hope na may mga na-realize kayo. So, catch yourself, whenever you say to yourself, "Wala pang budget," or whenever you tell yourself, "Hindi ko pa afford," check mo ba't mo nasasabi yun. And baka may kaya kang i-tweak, baka may kaya kang gawin, um, baka may mindset shift na we can do, 'di ba? So, yeah, alrighty. Thank you so much, ladies. I appreciate your time. I'll see you for for Wednesday. We have our habits to profits. And then we also have, wait, tomorrow meron tayong product opportunity. This is about tea green, sabi ni Dennis. Wednesday, we have our bomb, 8 p.m. Habits to profits, 9 p.m. Thursdays, if you have foreigners na kunwari other markets na you want to plug in, feeling ko mas better na they plug in sa Synergy Bomb. Friday, NDT, which is now different. Sometimes it's not NDT. Si Dennis is using the opportunity to introduce updates to the new skin world. And we have our Saturdays at the office and then Sunday. Okay? So, yun. Everyday we have OTG US Bomb. Yeah. Yan, abs pahingi ako ng details yan. Medyo nalilito ako dyan sa part na yan. Thank you so much. Bye, guys. Bye. Bye-bye.